Hello everyone, panibagong araw, panibagong recipe na naman ang ihahain natin ngayong araw. Ayan, wala nang paligoy-ligoy pa. Umpisahan na natin ang ating pagluluto. Syempre, magigisa tayo ng bawang at sibuyas. At syempre, isusunod na natin yan yung ating pork dahil yun ang ating recipe for today's video. Ayan, igisa lang natin yan hanggang sa lumabas yung kanyang aroma. Yung ating lulutuin ngayon, nakita ko lang din doon sa aking pina-follow na vlogger at sobrang sarap ng itsura kaya itatry ulit natin. Alam niyo naman ako mahilig din manggaya-gaya, pero itong style ng pagluluto nagawa ko na rin naman at ginagawa ko rin naman sa aking kusina, sa aking pagluluto. Pero syempre ibang recipe naman yung ating itatry. At nailagay nga na natin yung ating pork. Ayan, igigisa na lang natin yan ng husto para lumabas yung kanyang katas. At pagkatapos yan ay tatakpan natin at babalikan na lang natin maya-maya. And after na ilang minuto, yan, balikan na natin yung ating pork. Ayan, lumabas na yung kanyang katas. At syempre, ihalo-halo pa rin natin para hindi naman dumikit ng gusto sa ating kawali. Ayan, halo-halo lang at antayin natin mag golden brown yung ating pork. And tsaka natin takpan ulit at babalikan na naman natin yan maya-maya. So, ayan na. After ilang minuto, ayan, binalikan ulit natin. At ayan na nga, natuyuan na yung ating pork. Medyo nag-brown na yung gilid ng ating kawali. Maganda sana ko yung kawaling ginamit ko ay yung non-stick. Pero okay lang yan. Ang importante dyan maluto yung ating ulam o yung ating pagkain. So ayan na nga, nilagyan ko na siya ng soy sauce at syempre ng oyster sauce. At syempre pagkalagay niyan, hahaluin naman natin maigi yan para mag-combine na lahat ng ating ingredients. Itong recipe na to pala ay napakadali ring lutuin. Ayan, saglit na saglit lang yung pagkakaluto nito. Ayan, basta nakahanda na lahat ng ingredients mo. Ayan, salang na lang ng salang, gisa lang ng gisa. Tapos ayun na, tapos na. So, yun na nga. Iginsa na natin ang gusto. And, ay, syempre, nagdagdag na rin ako ng paminta. And, syempre, halo ulit. Ayan, yung ating gilid-gilid dyan. Medyo nag-brown-brown na. Pero, okay lang yan. Importante dyan, hindi sa sunog. So, yan. Dagdagan natin ng konting sugar para pambalansin ng lasa. Ayan. Last ng paghalo. Tsaka natin dadagdagan ngayon ng tubig para palambutin naman yung ating pork. At syempre, pagkatapos yan, tatakpan muna natin at balikan na lang natin maya-maya. And ito na nga, check ulit natin kung ano nangyari sa ating pork. Ayan, naigaan na siya at kailangan nating haluin para hindi manikit ng gusto, masunog yung pinakailalim niyan. So, ayan na siya. Konting konting minuto na lang at maluluto na yan. At syempre ilalagay na natin yung ibang ingredients niyan, yung kanyang gulay. Available ko lang ngayon na gulay dito ay Baguio beans at saka bell pepper. So yun lang yung ilalagay natin. So unahin natin yung bell pepper dahil mas matigas ito kaysa doon sa bell pepper. At syempre haluin natin ng husto. Ayan. Siyempre, para sumarap lalo yung ating ulam, lagyan natin ng konting sipa, lagyan natin ng green na sili para medyo may konting anghang at saka natin takpan. And pagkatapos nga niyan, balikan natin para ihalo naman at saka natin ilagay yung last na ingredient, siyempre yung kanyang bell pepper. Ayan, pagkalagay natin yan, syempre hahaluin natin yan. Hindi natin kailangang lutuin ng gusto yung bell pepper kasi mas maganda, crunchy pa rin yung ating gulay. Ayan, at syempre lalagyan pa rin natin ng sili yan. Yung siling labuyo naman yung ating ilalagay. Ayan, konti lang naman yung nilagay natin para lang talaga may pampagana sa ating ulam. Ayan, pagkatapos nga natin ilagay yung ating ingredients, kinakpan natin at ayan, balikan natin sa huling pagkakataon. Ayan, para i-check na kung luto na lahat yung ating ingredients, yung ating pork at yung gulay. Ayan. And ready na itong i-serve. Transfer lang natin sa isang plato. At itong recipe na to ay tatawagin pala natin stir-fried pork and veggies. Ayan.
Let's eat everyone. Thank you for watching.